Tita, magkano po kaya itong mga bulaklak? Tita, tingnan niyo po. Anak, itong mga bulaklak na ito, mga ilang piso lang ang halaga. Bigyan na kita ng 10 piso, okay? Salamat, boss. Heto. Hoy, sandali. Tita, uminom ka ng tubig. Salamat po, tita. Hay. Kawawa naman ang bata. Yung tatay niya, parang may leukemia. Nakaretay sa kama, hindi makagalaw. Yung nanay niya, hindi rin alam kung saan napunta. Naiwan lang silang mag-ama. Ang saklap naman talaga. Oo nga, bata pa siya. Araw-araw ng umaga, pumupunta sa bundok para mamitas ng bulaklak para sa amin. Para lang may pambayad sa gamot ng tatay niya. Napakabait na bata talaga. Pare, itong agimat mo, 5,000 piso lang ang halaga nito. Boss, tingnan niyo po ulit. Ako. May leukemia ako. Walang nag-aalaga sa anak ko ngayon. Ang 5,000 pisong ito. Pang isang buwang gamot ko lang. Gusto kong mabuhay ng ilang buwan pa. Para sa anak ko, makahanap ng maaaring tumanggap sa kanya. Titingnan ko ulit. Itong jade pendant na ito, pinakamalaki kong mabibigay ay 10,000 piso. Salamat po, boss. Ipinagbili ni tatay ang agimat na iniwan ng kanyang lola. Birthday ngayon ni tatay, bigyan ko siya ng pendant bottle na pwedeng lagyan ng pabango. Tapos lalagyan ko ng masayang pabango na ginawa ko para sa kanya. Hoy, tay. Hindi na ako magtatagal. Napakabata pa ni Tangtang. Nakikiusap ako sa'yo, sunduin mo na siya pabalik sa pamilya Lee. Panaginip mo yan. Pinili mong iwan ang pagiging Lee Jerez at tumakas kasama ang babaeng yon. Kaya dapat mong harapin ang mga kahihinatnan. Sinira ka niya. Hindi karapat-dapat ang anak niyang pumasok sa pamilya Lee. Itapon mo yung batang yan, tatanggapin pa rin kitang anak. Agad-agad, papadala ako ng pinakamahusay na medical team para gamutin ka. Imposible. Si Tangtang lang ang pag-asa ko. Kahit mamatay ako, hindi ko itatapon ang anak ko. Kung ganoon, wala na akong anak na katulad mo. Bumaba ka na at sumama sa babaeng yan. Tatay, nakauwi na ako. Umuwi na si Tangtang. Tatay, birthday mo ngayon. Gumawa ako ng lugaw na may chrysanthemum para sa'yo. May regalo rin ako para sa'yo. Naalala pa ni Tangtang ang birthday ni tatay? Maligayang kaarawan, tatay. Ito ang tawag kong happy scent. Amuyin mo ito at hindi ka na malulungkot, tatay. Ang nanay mo noon, nakagawa rin ng amoy na katulad nito. Mukhang ang aking Tangtang ay minana na ang talento ng kanyang nanay. Ang bango. Salamat. Ang pagkakaroon sa'yo, anak, ay napakaswerte ng tatay mo. Paumanhin. Walang kwenta ang tatay mo. Dahil sa tatay mo, si Tangtang ay dumanas ng napakaraming hirap. Hindi ako nahihirapan. Ikaw ang nahihirapan, tatay. Sabi sa libro, nakakapagpalamig at nakakapagpagaling ng sakit ang white chrysanthemum. Inilagay ko sa lugaw, sana mabawasan ang sakit na nararamdaman mo, tatay.
Ito ang pinakamasarap na lugaw na kinain ko sa buong buhay ko, at ang pinakamabangong amoy na naamoy ko. Sabi ni Mama, nakakapag-ugnay ng alaala ang amoy. Kapag naamoy mo ito, laging maaalala ako ni Tatay. Ito ang sikreto nating dalawa. Tang-tang. Ito ang tanging natitirang bagay ng tatay mo. Tayo'y magkakaroon ng tig-isa. Susuot ko ito kay Tang-tang. Sa hinaharap, anuman ang mangyari, hindi kita iiwan, anak. Hindi tayo maghihiwalay. Okay ba? Okay. Lolo, pakiusap sagipin mo ang tatay ko. Tatay, kung wala ako gagaling ka rin. Kailangan mong mabuhay ng maayos. Kapag naging matagumpay na ako, tutumbasan ko ang pag-aaruga mo sa akin. Tang-tang. Tang-tang. Tatay, paumanhin. Aalis na ako. Gusto ko sanang manatili kasama mo palagi, Tatay. Pero hindi ko kayang panoorin ng walang magawa ang paglala ng iyong karamdaman. Nangako sa akin si Lolo, kapag umalis ako, papagamutin ka niya. Kailangan kang gumaling ng mabilis. Tatay, mahal kita magpakailanman. Tang-tang. Tang-tang. Nasaan ka na? Tang-tang. Tang-tang. Nasaan ka? Tang-tang. 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 Nasaan ka na? Walang ambisyon. Sunduin ang binata pa uwi. Ikaw, ibalik mo sa akin ang anak ko. Sinabi ko na, hindi karapat-dapat ang batang iyon na maging anak mo. Ito si Li Yue, ang anak ng kuya mo. Ipapamana ko siya sa'yo. Ikaw, Li Jing, magkakaroon lamang ng isang anak na babae, si Li Yue. Tagapangulo, ang disapian pangkat ng mga pribadong tiktik na ipinadala ay wala pa ring balita. Lahat ng mga babae sa bansa, nakapareho ng edad at may katulad na karanasan sa binibini ay nasuri na. Subalit, wala pa ring natagpuan. 20 taon na ang nakalipas, hindi pa rin siya matagpuan. Tagapangulo, huwag naman kayong mawalan ng pag-asa. Kamakailan, habang inaayos ng Departamento ng Pananaliksik ang relo ni Ginang, nakakita sila ng ilang tala tungkol sa Enlightenment Fragrance. Sinabi ng Ginang, ang tunay na talento sa paggawa ng pabango ay isang karagatan sa loob ng dugo, hindi mapapalsipika, at ang talento ni Miss ay higit na mas magaling kaysa sa kanya. Marahil, maaari tayong maghanap ng clue mula sa amoy. Oh, amoy. Sinabi ni Tang-tang. Ang amoy ay maaaring mag-ugnay ng memorya. Kaysa maghanap ng karayom sa dagat, mas mabuti pa na hayaan siyang hanapin ako. Ilunsad ang planong Willfall. Sa loob ng grupo, magdaos ng paligsahan para sa mga henyong perfumer. Ang tema,
ay ang paggaya sa pabangong ito. Sabihin sa lahat. Sino? Kung makakaya ng matagumpay na kopyahin o makakalikha ng produktong pinakamalapit dito, gantimpalaan siya 100 milyon at bigyan ng posisyon bilang honorary director ng grupo. 100 milyon. Chairman, Gusto kong gawin ang lahat ng perfumer sa buong mundo na maamoy ang amoy na ito. Gusto kong gawin ang aking tangtang. Kahit saan man siya naroroon, na maamoy. Ang daan pa uwi. Litang, narinig mo na ba? Ang planong whale fall ng headquarters? Ang premyo ay 100 milyon na. Whale fall. Ang pabango na inayos mo noong nakaraang linggo. Amuyin mo. Ang amoy na ito ay pamilyar. Parang naamoy ko na ito dati. Ito nga. Eksaktong katulad ng deskripsyon ng scent na inanunsyo ng headquarters. Litang, ikaw talaga ang aking swerte. Ang formulang ito, akin na ito. Pero, ang formulang ito lang ay ginawa ko ng basta-basta batay sa malabong memorya. Hindi pa ganap. Tangtang. Gawin mo ang kumpletong formula. Ibigay mo sa akin. At pagkatapos, kapag nakuha na ang premyo, magpapakasal tayo. Basta't makatutulong ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat. Kapag naibigay mo na sa akin ang formula, makukuha ko ang 100 milyon. Sa oras na iyon. Ano ka ba? Tangtang. Nakuha mo na ang formula? Sa nakaraang 2 araw, ito lang ang iniisip ko. Parang lasa ng inumin na ginawa ko para kay tatay noong bata pa ako. Kahit na marami na akong hindi naaalala. Ang lasang ito, hindi ko ito makakalimutan. Ang galing! Perpekto, Tangtang. Ang galing-galing mo talaga. Wala naman akong kakayahang espesyal. Kung hindi dahil sa'yo, na sumagip sa akin 5 taon na ang nakalipas, baka wala na ako ngayon. Masaya ako na nakatulong ako. May kakayahan ka. Nawala lang ang ilang alaala mo. Kapag nakuha na natin ang formula na ito at nanalo tayo ng parangal, papakasalan na kita. Si? Oo nga pala, Tangtang. Bibili ng bahay ang mga magulang ko. Kulang pa ng 200,000 piso para sa down payment. Maganda naman yung kwintas mo. Isang lamon na lang yan. Pero, ito na lang ang tanging alaala ni tatay na natira sa akin. Makakatulong ba yan para makakain tayo? Hindi ba't sinabi mo, ibibigay mo ang lahat sa akin? Baka naman. Hindi mo ba ako itinuturing na kapamilya? Tatanungin ko sa sanglaan. Sige, bilisan mo. Huwag mong patagalin ang mga magulang ko. Tangtang, huwag kang malungkot. Sa pagkuha natin ng parangal, nandyan ang mga magulang ko. Sa oras na iyon, sa harap ng lahat, hihingin ko ang kamay mo. Pupunta na ako. Tangang-tanga ka. Kapag nakuha ko na ang formula at nanalo ng award, at nakuha ang atensyon ng young miss, ikaw at ako hindi na magkakasundo. Gusto mo pang pakasalan ako? Panaginip lang yan. Kumusta? May lead na ba? Chairman, nag-report ang Cloud Lake Ranch ng isang obra na pinamagatang Whale Fall. Ang istruktura ng scent profile nito ay 90% na katulad ng inyong inilarawan. 70%. Sino ang nagdeklara? Ang nagdeklara ay si Gu Qingchuan, isa siyang perfumer sa branch office nila. Apelidong Go. Hindi siya. Pero, ayon sa mga record, si Gu Qingchuan na ito ay may nobyang 5 taon na niyang kasama. Assistant siya sa kanilang departamento. Ang pangalan din niya ay Litang. Litang. Chairman, huwag kayong masyadong mag-alala. Marami nang nagpapanggap nitong mga nakaraang taon. Itong si Litang, assistant lang siya sa branch office. Nag-apply siya 5 taon na ang nakalipas. Hindi malinaw ang background niya. Parang may memory loss siya. Nag-utos na ako na kunin ang kanyang medical sample noong nag-apply siya para sa DNA test. Kahit ano pa ang mangyari, ang ganitong obra ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ipaayos mo, magdaos ng grand na awarding ceremony. Itataas ko ang premyo mula sa 1 bilyon tungo sa 2 bilyon.
Gusto kong malaman ng lahat kung gaano kahalaga ang formulang ito para sa akin at para sa Sea Whale Group, kung gaano ito kahalaga. Opo, Chairman. Tangtang. Ikaw ba yon? Gusto na gusto kong makakain ulit ng chrysanthemum congee na niluto mo. Muling amuyin ang pabango na ginawa mo. Kino, magtungo tayo ng palihim. Walang sino mang nakaalam. Pati ang pangalawang anak na babae. Mabuti. Ayaw kong magpaalarma. Huminto. Dapat kasing gulang na niya ngayon si Tangtang, hindi ba? Sandali lang po. Sino po kayo? Kami po ay galing sa punong tanggapan para magbisita. Nene, nang pumitas ka ng rosas, buo mong naingatan ang sepalo. Ang paraan mo ng paggiling sa licorice ay magaling. Professional ka bang perfumer? Hindi po. Assistant lang po ako. Naisip ko lang po, mas mapapanatili ang natural na lasa nito. Ang natural na paggalang at pag-unawang ito sa mga pabango ay katulad ng kay nanay ni Tangtang. Sayang, assistant ka lang. Sa susunod na linggo ang finals at awarding ceremony ng Whale Fall Project. Sasali ka ba? Wala po akong karapatan. Sakto, mayroon kaming invitation para sa finals. Ito na para sa iyo. Talaga po. Maraming salamat po. Wala po akong maibabalik sa inyo. Ito po, sarili kong ginawang pabango mula sa rosas at licorice. Mainit ang panahon ngayon, para pampagising po ito sa inyo. Hindi na kailangan yan. Rosas. Salamat. Nene, kasal ka na ba? Mayroon na po akong boyfriend. Ganito ako kagsikap para sa aming magandang buhay. Halata naman, mahal na mahal mo siya. Bakit pamilyar na pamilyar sa akin ang bote na ito? Anong nangyayari? Wala lang. Ingat po kayo. Tangtang, huwag ka nang mamitis ng bulaklak. May abiso na mula sa taas. Ngayong araw na mismo gaganapin ang parangal. Espesyal para kay Gu Qingchuan. Bilisin mo. Ano? Espesyal na parangal? Ang ganda. Sabi ni Ching Chuan, ngayong araw siya magpapakasal sa akin. Tara na. Ayon sa libro, nakakapagpawala ng init at sakit ang white chrysanthemum. Ilalagay ko ito sa lugaw. Sana mabawasan ang hirap na nararamdaman ni Papa. Sandali. Ang amoy na ito. Si Tangtang ito. Secretary Bai. Para. Hanapin mo yung babaeng kanina. Opo, bumalik tayo. Nasaan na siya? Chairman, suot niya ang uniforme ng branch office natin. Oo nga pala, yung parangal. Ngayong araw gaganapin sa auditorium ng branch. Nandoon lahat ng mga tao mula sa branch. Tayo na. Pumunta ka agad sa auditoryo. Gurogu, talagang maligayang bati. Espesyal na inihanda ng headquarters para sa inyo ang pagpupulong ng pagkilala. Ang premyo ay umaabot sa 140 milyong piso. Ipinapakita nito na ang inyong gawa ay talagang napakahusay. Hindi naman. Twertihan lang yan. Ang anak ko, mula pagkabata ay matalino na. Ang ilong niya, mas matalas kaysa sa karaniwang tao. Mga kagalang-galalang na panauhin, mga minamahal na kaibigan,
Sa susunod, opisyal nang magsisimula ang pagpupulong ng pagkilala. Pakikuha po si Ginoong Gu Qingchuan para magsalita sa entablado. See ya. Ang gwapo ni Ching Chuan ngayon. Mamaya, malalaman ng buong kumpanya na ako ang kanyang nobya. Mga kasama, ngayong nakatayo ako rito, gusto kong pasalamatan ng isang tao. Kung wala siya, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Ang aking tagumpay ay hindi magagawa ng walang kanyang talino at pagsisikap. Araw-araw siyang nagtatrabaho ng todo para kumita. Sa gabi, pinupuyatan pa niya ang paggawa ng amoy para sa akin. Pinapaganda ang formula. Tang-tang, congratulations sa'yo. Malapit nang ideklara ni Ching Chuan sa harap ng lahat na ikaw ang kanyang nobya. Ang ganda. Sa tingin ko, lahat ng pagod ko noon ay sulit na. Kaya sa sandali ng karangalang ito, gusto kong ipahayag sa kanya ang aking pinakamalalim na paghingi ng tawad. At gusto ko rin siyang hingan ng kamay. Ang babaeng ito ay ang perfumer ng aming kumpanya, si Li Jue. Tagapangulo, ito po ang pangalawang anak na babae. Si Liwei at Gu Qingchuan. Paano sila naging magkasama? Li Jue, talagang nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng iyong pagsisikap para sa akin gabi-gabi. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makakamit ang tagumpay ko ngayon. Nagpapasalamat din ako sa pagpupuyat mo araw-araw para gumawa ng pabango para sa akin. Kaya naging ganito ang resulta ngayon. Walang halaga ang mga iyon. Trabaho ko lang naman iyon. Tang-tang, ano ba ang nangyari? Yung formula na iyon, hindi ba ikaw ang nagpuyat para gawin iyon? Inihahayag ko na napagpasyahan na namin ni Li Yue na sa malapit na hinaharap, magpapakasal na kami. Magaling. Ang bagay na bagay talaga. Si Ginoong Gu at Binibining Li, tunay na magandang babae at gwapong lalaki, matagal ko nang naririnig. Na may koneksyon, si Binibining Li Yue sa headquarters ng Sea Whale. Ginoong Gu, ngayon tumalon sa langit ang iyong kapalaran. Totoo ba, anak? Ang galing-galing mo talaga. Naipakasal ka sa isang mayamang dalaga. Uunlad na ang pamilya nating Gu. Hindi pwede. Nangako si Ching Chuan na pakakasalan niya ako. Ako ang gumawa ng formula na iyon. Ikaw? Tingnan mo ang itsura mo. Isang dukhang assistant lang? Isang ulilang walang magulang. Gusto mo pang pakasalan ng anak ko? Ikaw, parang palakang nangangarap maging gansa. Tama. Isang mabahong assistant ka lang, nangahas ka pang makipag-ugnayan sa mayayaman. Sabihin ko ng diretso sa'yo. Hindi kita talaga pinapapasok sa pamilya namin. Ang katulad lang ni Ate Li Yue, na mayamang dalaga ang karapat-dapat sa kuya ko. Ikaw na dukha, lumayas ka ng malayo. Ching Chuan, nagkakamali ka ba? Hindi ba't nangako kang pakakasalan mo ako? Pakasalan ka? Karapat-dapat ka ba? Hindi mo ba nakikita kung ano ka? Isang walang kwentang basura, walang ama't ina. Gusto mo pang pakasalan kita? Ching Chuan, yung pinagsamahan natin sa mga nakaraang taon, yung mga sakripisyo ko para sa'yo. Sakripisyo? Ikaw, isang mahirap na assistant, nagsasabi ng sakripisyo? Lahat ng ginawa mo, hindi pa umabot sa halaga ng necktie na binigay sa akin ni Ginang Li Yue. Tama, ikaw, isang dukhang assistant. Gusto mong pakasalan ng anak ko? Panaginip lang yan. Assistant ka lang. Dapat alam mo ang lugar mo. Ayusin mo ang sarili mo. Yan ang tamang gawin. Sandali lang, Chairman, kumalma ka muna. Hindi pa natin sigurado na siya nga ang nawawalang anak. At nandito rin ang pangalawang anak sa entablado. Malapit nang lumabas ang resulta ng DNA test. Maghintay tayo. Ikaw, isang babaeng mababa ang estado. Ang lakas ng loob mong sumigaw sa harap ko? Alam mo ba kung sino ka? Saka lang tagalinis sa laboratorio. Walang magulang, walang kapangyarihan. Kahit ang asong kalye ay mas mabuti pa sa'yo. Bakit mo nasasabing mas mababa ako sa'yo? Bakit? Dahil ako ang pangalawang anak ng pamilya Lee, at ikaw ay isang maliit na assistant lang. Magkaiba ang mundo natin. Ang pangalawang anak ng pamilya Lee? Yung sa hygiene group ba yan? Yung kay Chairman Lee? Anak, totoo ba ito?
Si Lee Yue, hindi maingay yan. Hindi nagpapasikat. Hindi mo ba alam? Na awarding ceremony ng boyfriend ko ngayon? Ikaw? Ang lakas ng loob mong manggulo dito? Kung magagalit ako, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa'yo? At alam mo ba, kung wala ako, wala tong awarding ceremony na ito. Dahil ang formula ng whale fault, mula simula hanggang katapusan, ako ang gumawa. Ang lakas ng loob mong magtaas ng boses kay Ginang Lee Yue? Ang formula na iyon, ako ang gumawa. Ang whale fall, mula simula hanggang wakas, ako ang nagpuyat para gawin iyon. Isang assistant lang, marunong pang maghalo ng pabango? Nakakatawa talaga. Alam ba niya kung ano ang top notes at base notes? Tama. Malamang, ilang beses pa lang niyang nahawakan ang mga mamahaling sangkap. Tapos maghahalo pa ng whale fall? Pakinggan ninyo ito mga kasama. Sabi raw niya, siya raw ang gumawa ng pabangong ito. Hindi ba't dahil lang sa pera? Kaya mo nasabi ang mga ganyan? Dahil sa pera, Hindi ba't gahaman ka lang sa premyo ng paligsahan? 200 milyon. Ikaw, isang mahirap na assistant mula sa probinsya, nakakita ka na ba ng ganoong kalaking pera? Gusto mo lang angkinin ang gawa ko para makuha ang premyong iyan, di ba? Gu Qingchuan. Ngayon ko lang nakilala ng lubos kung anong klaseng tao ka. Tama, mga tulad mong mahihirap, pera lang ang iniisip. Kahit anong kahiyahiyang bagay, kayang gawin. Titang, ang kakarampot mong sinasahod sa isang buwan, kulang pa para sa isang bote kong pabango. Ngayong nakita mo ang premyong 200 milyon, nagseselos ka na, no? Gagamit ka pa ng ganitong masamang paraan para magkamal ng pera. Nakakadiri talaga. Hindi ako nandito para sa pera. Talagang pinaghirapan ko iyon. Hindi para sa pera? Kung ganoon, bakit hindi ka dumating noon o mamaya? Bakit ngayon ka pa? Hindi ba't gusto mo ring makibahagi sa premyo? Gaano pa katagal ang resulta ng DNA test? Mr. Chairman, 1 minuto na lang po. Yue. Ang babaeng ito. Dahil lang sa kaunting pera, kahit dignidad, tinalikuran na. Doon pa, hindi ko na dapat siya kinainawan. Ikaw, sakim na hayop. Ngayon, ako ang maglilinis ng kumpanya mula sa iyo. Anong karapatan ninyong siraan ako? Dahil ako ang pangalawang anak ng pamilya Lee, dahil ikaw ay isang mahirap at sakim na assistant. Lumuhod ka! Aminin mong gusto mo ang premyo, kinuha mo ang formula. Kung hindi, ngayon pa lang, paluluhurin kita palabas. Walang maniniwala sa'yo. Ding Luo, gawa ko yan mula sa puso ko. Matapang ka pa rin magsalita? Para sa 200 milyon, mukhang wala ka ng pagpapahalaga sa sarili mo. Hawakan siya. Ching Chuan, ikaw na mismo ang gumawa para makita ni Miss Lee ang pagkalalaki mo. Bitawan mo ako? Gu Qingchuan, tao ka pa ba? Mga katulad mong nasa ilalim, mahirap ka na nga, sakim ka pa. Ngayon, gigisingin kita ng tuluyan. Mga katulad mong nasa ilalim, gusto mo pang sirain ang kinabukasan ko? Ngayon, sisirain ko ang mga kamay mo. Litang, naaawa talaga ako sa'yo. Ang lalaking mahal mo, siya mismo ang sisirain sa'yo. Bitawan mo ako. Mga hayop kayo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Chairman, lumabas na ang DNA test. Ipinapakita, 99.99% ang match. Si Litang ang tunay na anak. Anak niyo po siya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anak ko, bigyan mo ako ng baril. Sino sa inyo ang maglakas loob gumalaw sa anak ko? Lee Yue! Bilisan mo! Tumawag ka ng ambulansya! Naku, si pangalawang anak na babae ng may-ari. Dalhin niyo siya sa ospital. Matandang hayop, Kaladi. Pangalawang anak na babae siya ng punong kumpanya. Ang lakas ng loob mong saktan siya. Maghintay ka! Tama? Ikaw pa, may hawak-hawak na baril? Ang anak ko, ang magiging honorary director ng Haijing Group. Siya ang investor na may 200 milyon. Ang lakas ng loob mong saktan siya. Alam mo ba ang kahihinatnan nito? Kayong lahat, inaapi niyo ang isang batang babae. Ang kabutihan at dangal, nawala na sa utak niyo. Kuya, tinawag tayong aso niyan. Matandang hayop,
Sabihin mo ulit. Subukan mo. Gu King Chuan. Ikaw talaga, niloko mo ang puso ko. Ninakaw mo ang mga nagawa ko. Ang formula ng Jingluo, ako ang gumawa mula simula hanggang wakas. Tayo? Isang maliit na assistant ka lang. Nahawakan mo na ba ang mga high-end na kagamitan? Tapos sasabihin mong ikaw ang gumawa ng Jingluo? Tama? Ikaw, babaeng walang ama't ina. Ang award ceremony ng kuya ko ngayon, nasira dahil malas ka. Ang lahat ng nangyari ngayon dahil sa'yo. Inuutusan kita na lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Oo, lumuhod, yumukod. Kung hindi, hindi kita tatantanan. Narinig mo ba? Lumuhod at humingi ng tawad. Ako. Ikaw. Naglakas loob kang manakit sa anak kong babae. Ikaw, naglakas loob ka. Isang grupo ng mga payaso, naglakas loob pang gumawa ng kalokohan sa harap ko. Gusto ninyong magmalaki gamit ang maliit na kapangyarihan. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo ano ang tinatawag na kapangyarihan. Tumawag ng tao. Opo. Walang problema. Anak, nandito ako. Hindi na sila maglalakas loob na mang-api sa iyo. Salamat, Tito. Binabalaan ko kayo. Kung maglakas loob pa kayong sabihin na si Litang ay malas. Kukunin ko ang sinabi ninyo, iuukit ko sa inyong mga katawan. Maligayang bati, Binibining Liyue, maligayang bati, Ginoong Gu Ching Chuan, maligayang bati, Ginoong Gu. Nakuha ninyo ang grand prize ng proyektong Whale Fall. Iyon ay napakalaking karangalan para sa aming Yunhu Company. Ikaw, ano ba to? Ang mukha mo, anong nangyari? Siyayo, pinaril niya at nasugatan si Liyue. Ngayon, nag-aamok pa siya. Ano? Nangahas kang saktan ang pangalawang anak ng grupo? Matandang to, ayaw mo na bang mabuhay? Sabihin mo, saang departamento ka? Hindi karapat-dapat na malaman mo ang identidad ko. Nakita mo lang na sila'y sinaktan. Pero hindi mo nakita na nasugatan din si Litang. Bilang leader ng branch office, sa isang kapwa mong naapi, wala ka bang pakialam? Isang ulila siya. Walang ama't ina. Kahit magulang niya ay hindi siya inaalagaan. Bakit ko siya aalagaan? Litang, bakit hindi ka umihi at tumingin sa salamin para tingnan ang sarili mo? Ikaw at si Liyue, maaari bang ikumpara? Mas maganda lang ang kalagayan niya kaysa sa akin. Kung may ama akong katulad ng sa kanya, hindi ako magiging mas mahina kaysa sa kanya. Sa mga nakaraang taon, pinahirapan ko si Tangtang. Hindi ako basta-basta makikipagkilala. Kailangan kong unti-unti siyang mapapayag. Mabuting bata si Litang. Kayo ang bulag at walang puso, hindi kayo karapat-dapat sa kanya. Ang daldal mo. Litang. Nagalit ka kay Ginoong Gu. Umalis ka na ng maayos. Kung hindi, papalabasin na kita. Maglakas loob ka. Mukhang hanggang dito na lang ang pagiging department head mo. Matandang gago. Sino ka ba para magsalita sa kin ng ganyan? Mga tao, hawakan niyo siya. Ngayon mismo, bubunutin ko lahat ng ngipin nito. Department head. Grabe naman ang pang-aapi mo. Ikaw pa ang manghaharang sa kin? Ayos ka lang ba, anak? Chairman, naabisuhan na. Ang mga tao mula sa grupo ay darating sa loob ng 10 minuto. Huwag kang mag-alala, mamaya. Ang sampal na to, papagbayarin ko siya ng husto. Ano? Sasampalin mo pa ako? Sampalin. Mamaya, iiyak ka ng husto. At luluhod sa sahig habang sinasampal ang sarili mo para humingi ng tawad kay Litang. Kung ganon, ngayon ko na siya sasampalin. Sir, paano niyo po nagawang manakit ng basta-basta? Si Litang ay nagsilbi ng tapat sa research department at nakatulong ng malaki sa amin. Ginagawa mo ito para kang walang utang na loob. Tama. Hindi po dapat niyo siyang inaapi. Tumahimik kayong lahat. Ang lalakas ng loob nyo. Ngayon, sino mang magsalita para sa babaeng ito, lumayas ka agad. Boss, wala namang ginawang mali si Litang. Si Gu Ching Chuan ang nanloko sa kanyang damdamin. Siya ang dapat parusahan. Tumahimik ka. Chuyon, paralisado ang nanay mo sa kama. Wala kang ang pambayad sa caregiver. Gusto mo pang makisawsaw sa gulo ng iba. Bakit hindi mo na lang asikasuhin ang gusot mong buhay? At ikaw, Xiao Fang,
Hindi ba't nag-iipon ka para sa pag-aaral ng kapatid mo? Sa pag-aaral ng kapatid mo, kung mawawalan ka ng trabaho, ipapagpag mo na lang siya ng pinggan at maglinis ng kubeta sa karinderya. Tigilan mo na. Chuyun. Zhao Fang. Ayokong madamay kayo. Manager. Lampas ka na. Susulat ako sa kumpanya para isiwalat ang ginagawa mo. Naghihimagsik ka na. Ikaw ang naghihimagsi. Isang maliit na branch lang ito. Ang dami palang mga bukbok na nakatago. Ngayong araw, lilinisin ko kayo isa-isa. Linisin? Sa labas, background ang importante at lakas. Ikaw, matandang walang kwenta. Ano bang magagawa mo para malinis kami? May 5 minuto na lang, darating na ang mga tao ko. Pagdating nila, wala sa inyo ang makakatakas. At sa mga kaibigan dito na naninindigan para sa hustisya, bibigyan ko kayo ng magandang gantimpala. Sino ka ba? Walang sinuman sa buong pabrika ang may lakas ng loob na galawin ako. Patay ka. Bunutin ang kanyang mga braso't paa at putulin, tapos itapon sa labas para mamalimos. Tumigil kayong lahat. Vice Presidente Ma, bakit po kayo mismo ang pumunta? Narito ako para mag-announce ng napakagandang balita. Narinig ko na mamayang gabi, ang tagapangulo mismo ay dadalo sa awards night. Ito ay hindi lang para sa pamilya Gu, kundi isang malaking oportunidad para sa buong Yunhu branch na aking pinamumunuan. Isang napakalaking pagkakataon. Ang ganda naman yan. Kung makukuha ko ang pabor ng tagapangulo, ang aking promosyon sa provincial department ay malapit na. Kung ang tagapangulo mismo ang dadalo, ang pamilya Gu natin ay tiyak na aangat ng husto. Hindi ka nga nagkakamali, kuya mo. Naku, Jima. May isang nanggugulo dito. Kung hindi natin siya aalisin, baka maging peste siya sa atin. Maaari niyang gambalain ng chairman. Ano? Sa awarding ceremony ng Sea Whale Group, mayroon pa palang nanggugulo? Totoo nga. Vice Jima. Ito yung matandang to. Matabil ang dila. Ang ganda-gandang seremonya, ginulo niya. Talagang hindi niya iginalang ang grupo at si Chairman Lee ng husto. Nasaan siya? Nandoon. Vice Jima. Dapat mong seryosohing turuan siya para maitama ang pananaw ng lahat. Maven, paano mo? Ako tuturuan? G, Ma, bakit? Bakit ka lumuhod sa matandang to? Tumahimik ka. Gago. Alam mo ba kung gaano kalaki ang ginulo mo? G, Ma, ano ibig sabihin nito? Matanda. Anong kulang ang ginawa mo kay Vice G? Ma, bakit siya lumuluhod sa'yo? G, Ma, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Ako na ang gaganti para sa'yo. Mukhang talagang malaking tao pala siya. Ma, naiintindihan ko na. Ang ibig sabihin ni Vice President Ma ay kailangan nating tapusin ang matandang ito sa loob ng 5 minuto. Ganun pala. Boss, Ma, masyado mo naman akong minaliit. Para tapusin ang isang matandang mahina na 3 minuto lang sapat na. Magbibilang ako ng 3. Ang lakas ng tama. Aray, ito talagang ipinadala. Kayo ay walang pag-aatubiling tumindig para kay Litang. Nakikita ko lahat iyon, ang maliliit na regalong ito sana ay magustuhan ninyo. Hindi. Hindi na kailangan. Dapat lang natulungan namin si Tangtang. Tama, hindi namin pwedeng tanggapin. Ayos lang. Tanggapin nyo na. Ito ay mula sa Kangrui International Convalescent Center, Lifetime VIP Membership, at Global Travel Tickets, para matanggap ng inyong ina, ang pinakamahusay na pangangalagang medikal sa buong mundo. Ang Rui International, ang minimum na deposit ay 3 milyong piso. Paano siya makakapag-deposit ng ganoon? Ito ang pinakamataas na training center sa buong mundo, Yunmi. Ang listahan ng lahat ng mga guro na pwedeng kontakin. Hayaan mong pumili ang kapatid mo. Mayroon kang 100 araw para makapasa sa Tsinghua. Dapat ay walang problema. Siyempre, narito rin ang 5 milyong piso para sa iyo. Salamat po. Yunmi Agency. Yan ang inilabas kong 100,000 para kumuha ng tutor para kay Kian. Pero hindi ko sila naakit. 5 milyon yan. Gusto ko rin. Hoy, Imposible. Hindi ito maaring totoo.
Paano ka naging ganito kayaman? Parang palakas sa balon. Ang perang ito ay isang maliit na bahagi lamang ng aking yaman. Ang sinasabi ninyong kapangyarihan at impluensya ay lubhang katawa-tawa sa paningin ko. Alam ko na. Ikaw ay artista na kinuha ni Litang, hindi ba? Ang lakas ng loob mo. Humarap ka pa sa amin. Peke pala ang lahat ng ito. Matanda ka. Nagpanggap ka hanggang ngayon. Tatawag ako ng tao para baliin ang mga binti mo. Tao! Sino ang mga has na lumapit? Mawen, ang maliit mong branch na ito ay puno pala ng mga natatanging tao. Bibigyan kita ng 3 segundo. Bibigyan kita ng 3 segundo para linisin ang mga duming ito kaagad. Nagmamaganda ka pa? Umahimik ka. Wang Runfa, bilang isang department head, nananakit ka ng empleyado, nagmamahalabi sa kapangyarihan. Talagang hindi ka mapapatawad. G, Ma, hindi naman po kasalanan ko to. Ang mga tao sa ilalim ko ayaw sumunod sa pamamahala ng kumpanya para lang naman po sa ikabubuti ng kumpanya. Aray, Ikabubuti? Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo na ginawa mo ngayon? Ipinapahayag ko na ikaw ay tinatanggal na at hindi ka na muling tatanggapin. Ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka na. Pati kayo rin. Gu Qingchuan, ang award ceremony ngayong araw ay tuluyang kinansela. Ang iyong titulong honorary director at ang 200 milyong pisong premyo ay binawi na. Ang inyong pamilyang Gu ay umalis na sa Jinghai. Anong karapatan mo? Anong karapatan mong kansilahin ang premyo ko? Anong karapatan mo? 200 milyon yon. Kahit presidente ka ng grupo, anong karapatan mong basta na lang bawiin yon? Dahil ako ang pangalawang pinakamataas sa city level branch ng Hai Jing Group. Naku, wala na. Wala na. Naku, wala na talaga ang lahat. Kuya, mag-isip ka ng paraan. Bilisan mo. Malapit na sana tayong magkaroon ng magandang buhay. Talaga nga, may hustisya ang langit. Hindi hahayaang magtagumpay ang mga masasamang tulad ninyo. Hindi pwede. Imposible to. Akin dapat ang mga karangalang yan. Anong karapatan mong agawin ang mga bagay ko? Alam kong sa'yo galing ang recipe sa pagkakataong ito. Kaya ang titulong honorary director ng Hygiene Group at ang 200 milyong pisong premyo ay sa'yo lahat. Tito, sino ho po kayo? Anak, may bago akong narinig na balita. Si Gu Qingchuan mula sa Yunhu branch, nagawa niya ang pabango na gusto ng chairman. Malayo ang mararating niya. Maghanda ka agad ng mamahaling regalo. Makakuha ng koneksyon sa kanya. Huwag kang mag-alala, Tay. Gagawin ko yan kahit hindi mo sabihin. Ang lalaking ito, siya ang nobyo ni Gning, Lee. Sa hinaharap, baka siya na ang mamahala sa buong Hygiene Group. Mabuti. Ayos. Tito, sino po kayo? G, Ma, hindi ako sang-ayon. Sa loob ng maraming taon, naglingkod ako ng buong puso sa kumpanya. Bakit mo ako tinanggal? Hindi ito makatarungan. Tulungan ninyo ako. Ipalabas siya. G, Ma, Tito! Alam ko na ang pagkakamali ko. Maawa po kayo. Patawarin ninyo ang aming pamilyang Gu. Tama na yan. Wala kang kwentang paghingi ng tawad. Mula sa Hygiene Group, Jinghai Provincial Branch, si Jihi Xiaoxiong ay nagdala ng mamahaling regalo upang batiin si Ji Gu Qingchuan sa kanyang tagumpay. si Ji He. Ang ama niya ay isa sa 10 pinakamahusay na presidente ng grupo. Kahit si Ji, He ay personal na dumating para batiin. Babangon na ang pamilyang Gu. Ji, Gu, matagal ko na po kayong naririnig. Ayon sa utos ng aking ama, narito ako upang batiin kayo. Ito ay 30 milyong pisong cash. Isang munting tanda ng aking pagpapahalaga. Ma, may pera na tayong magagastos. Ang daming pera. Ginoong Gu, mula ngayon, ako, si He Xiaoxiong, ay ipinahahayag na ikaw ay magiging pinakamahalagang panauhin ng He Group. Kung may anumang problema sa hinaharap, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Ang pamilya He ay handang magsakripisyo ng walang pag-aatubili. Ang He Group ang pinakamalaking korporasyon sa Jinghai. Kahit si Young Master He ay gustong maglingkod para sa kanya, ang pamilyang Gu ay tiyak na aangat na. Anak, sa ganito mong kalagayan, hindi ba't napakagaling mo? Higit pa sa magaling. Ngayon, sa buong lungsod ng Jinghai, maaari na akong maglakad ng pahalang. Kuya, ang galing-galing mo talaga. Manager Ma, umikot ang mundo. Wala ka ng karapatan ngayon na ilipat ang aking posisyon. At tungkol sa inyong dalawa, ngayong araw, tapos na kayo. Ang bilis mong nakalimot sa kahihiyan mo kanina. Young Master He, sa totoo lang, ngayong araw, may 2 taong walang mataang nang api sa akin. Sino ang may lakas ng loob na gawin iyon? Siya mismo. Tito, hindi basta-basta ang He Corporation. Lalo na si He Xiao. Palaging mayabang at mapang-api. Umalis ka na, ngayon na. Huwag kang mag-alala, sa mundong ito, walang sinuman ang makakatakot sa akin. Matandang hayop, ang lakas ng loob mo ha. Espesyal ang seremonyang ito para kay Gus Xiao. Ang pabango niya, napakahanga ng chairman.
Malamang, ililipat siya sa headquarters ng korporasyon balang araw. Ang pinakamahalaga, si Gus Xiao. Malamang siya ang nobyo ni Miss Li Yue. Kung sasaktan mo siya, alam mo ba ang kahihinatnan? Nobyo. Magpapakasal ang young miss? Paano hindi alam ng chairman? Anong pakialam mo? Basta, kapag ininsulto mo si Gus Xiao, ako ang ininsulto mo. Hindi mo ba ako kilala? Wala akong pakialam kung sino ka. Ngayon, agad-agad, lumuhod ka kay Gus Xiao at humingi ng tawad. Pati itong babaeng ito sa tabi. Hi Xiao, pagdating sa babaeng ito, mas nakakadiri siya. Sinasabi niyang siya ang gumawa ng formula na iyon. Wu Qingchuan, tao ka ba talaga? Paano nagkaroon ng taong kasing kapal ng mukha mo sa mundo? Manahimik ka, babae. Kapag minura mo si Gus Xiao, ako ang minumura mo. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Gus Xiao. Paumanhin, Tito. Ako ang may kasalanan kaya ka naapektuhan. Talagang paumanhin. Okay lang. Nandito ako. Magbabayad sila sa ginawa nila. Magbabayad sila. Matandang hayop, ang sweet naman ng dalawa nyo. Huwag mong sabihing umibig ka na sa kanya? Hindi. Litang. Talagang wala kang hiya. Matanda na. Naghahanap pa ng bata. Nakakadiri. Ganyan lang talaga ang kaya ni Litang. Babae. Tumahimik ka. Kayo ang marumi. At masahol. Itong dalagita. Mukhang maganda ang itsura. Kung gusto niyong patawarin kayo, pwede naman. Basta samahan mo lang ako ng ilang araw. Pag nasiyahan ako, patawarin ko kayo ngayon. Ano, ayos ba? Kung mahawakan mo lang siya ng isang buhok, papatayin kita ng walang libingan. Ang babaeng gusto kong makuha. Wala pang nakakatakas sa akin. Ni Xiaoxiong, di ba? Ang tatay mo ay si He Zhengang. Makalipas ang 3 minuto, darating siya rito. Malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng kamatayan. Matandang gago. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Siya ang hepe ng branch ng Sea Whale Group. Akala mo basta-basta mo lang siya mapapapunta dito? Tama. Hindi lalampas ng 3 minuto. Darating talaga siya. Napansin ko sa lahat ng tao dito. Ikaw ang pinakamatapang ang bibig. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. 3 minuto. Kung hindi dumating ang tatay ko sa loob ng 3 minuto, babaliin ko ang mga ngipin mo at puputulin ang mga kamay mo. Hi Xiaoxiong, ang kapal ng mukha mo. Gusto mo bang mapahamak ang tatay mo? Hi Xiaoxiong, ang kapal ng mukha mo. Gusto mo bang mapahamak ang tatay mo? Ikaw, isang vice president lang ng kumpanya. Karapat-dapat ka bang makipag-usap sa akin? Ano, ikaw ba ang sasalo sa matandang ito? Hi Xiaoxiong, ikaw mismo ang may gawa nito. Nasagasaan mo siya? Ang pamilyang He ninyo? Wala na. Sa buong Jinghai City, ang pamilyang He ang naninibabaw. Sino ang may lakas ng loob na pahamakin ang pamilyang He? Matanda, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Ikaw talaga. Sobra kang sinpoil ng tatay mo. Kung ayaw mong maniwala, tumawag ka sa tatay mo. Tanungin mo kung sino ako. Sige, matanda. Anong paraan ang ginamit mo para magmukhang ganyan si Jima? Ganyan-ganyan ka lang gusto mong tumawag sa tatay ko? Makinig ka, sa buong Jinghai City, ang pamilyang He ang hari. Talagang karapat-dapat kang tawaging He. Yung pangalawang pinakamataas sa grupo, hinampas mo, hindi man lang nakalaban. Ang tapang at lakas mo talaga. Walang anuman yan. Mula ngayon, kung may manghamak sa iyo, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko, magdudusa sila ng husto. Narinig mo ba yan, Litang? Ang pamilyang Gu namin. May pamilyang He na sumusuporta ngayon. Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? Isang pamilyang hilang, wala naman yan kundi pangalan lang sa Jinghai City. Ang yabang ninyo talaga. Ni hindi mo pinapahalagahan ang pamilyang He. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? He, binabastos ka niya. Ano to? Balibagin ang binti? Tapos itapon na lang. Hi Xiaoxiong, subukan mong magpakaloko-loko ulit. Itong dalagita, maganda rin naman pala. Inay ka. He Zhengang, nagbigay talaga siya ng sorpresa sa akin. Paano kanya pinalaki? Karapat-dapat ka bang tawagin ng ganyan ng aking ama? Sasabihin ko sa'yo, itong 2 dalagita sa tabi mo. Gusto ko silang 2. Ngayon din, dadalhin ko sila. Huwag kang magpakaloko-loko. Walang kamatayang bagay. Kapag dumating na ang ama mo, tingnan natin kung hindi niya mapunit ang bibig mo.
Binigyan kita ng mukha, di ba? Isang karangalan para sa'yo na laruin kita. Ginoong hinampas mo ako. Ano naman kung hinampas kita? Ako ang humalili sa ama mo para disiplinahin kang walang utang na loob na anak. Ang ama ko ang nagsabi sa akin na pumunta rito para suportahan si Ginoong Gu. Hoy, Ang ama mo ang humiling. Ginoong ako. Hindi ko pa nakikilala ang iyong ama. Ayos lang. Pumunta ka sa bahay namin pagdating ng panahon. Ang aking ama ay naghanda ng isang malaking regalo para sa'yo. Xiao, di ko pa nakikita ang tatay mo. Okay lang. Bisitahin mo ako sa bahay pagdating ng panahon. Ang tatay ko, may handa akong malaking regalo para sa iyo. Kuya, ikaw ang ipinagmamalaki ko. Matandang hayop, narinig mo ba? Ngayon, ang matandang ay may magandang tingin sa akin. Anong laban mo sa akin? Ngayon na, bilisan mo. Lumuhod ka at dilaan mo ang sapatos ko. Kung hindi, papatayin kita. Tito. Magsasorry na lang ako. Ngayon, kayo ang dapat lumuhod at umiyak. At ikaw rin. Ang ginawa mo ay naapektuhan na ang tatay mo. Pagdating niya, paparusahan ko kayong lahat. Walang makakapagligtas sa inyo. Chairman, malapit nang dumating ang mga tao mula sa headquarters. Sabihin mo sa kanila na magmadali. Nandito ka pa, nagpapanggap. Huling pagkakataon na ito para sa iyo. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Kung hindi, kukunin ko ang dalawang babaeng ito at huhubaran sa harap ng lahat at lalaruan sa publiko. Halika, buksan mo ang live stream. Gusto kong mag-live stream. Mag-live stream. Narinig ko na may naglakas loob na hindi rumespeto sa chairman. Ang lakas ng loob niya. Kakakuha ko lang ng tiyak na balita. Ang tunay na anak na babae ng chairman ay natagpuan na sa loob mismo ng grupo. Mabuti naman iyon. Kung gayon, puntahan natin agad. Hintayin muna natin ang dalawa pang ministro. Si Mag-live na. Sugod. Halika. Matandang hayop. Magaling ka palang manuntok, ha? Tumigil ka na. Kung hindi, huhubaran ko siya sa harap ng lahat. Huwag kang gumalaw. Huwag mo siyang saktan. Wag. Tumigil na kayo. Darating na ang mga tao mula sa headquarters. May oras pa kayong huminto. Narito ang presidente ng Seaview Group, Sangay ng Jinghai Province. Narito na si He Zhenggang. Ano? Dumating na talaga si He Zong. Paano nangyari yon? Ang matandang to, talagang naanyayahan niya si Hizong. Pa, dumating ka talaga. Pinag-utos mo sa akin na makipagkaibigan kay Gu Xiao. Tapos ko na yon. Sa paggawa ko ng trabaho, hindi ka pa ba kampante? mabuti. Napakagwapo talaga ni Gu Xiao. Kaya naman naakit agad si Miss Li Yue. Mabuti. Dahil magaling ang anak ko. Kuya, ipinagmamalaki kita. Oo nga pala. Kakabalita ko lang. Natagpuan na ang tunay na anak na babae ng chairman. Nandito siya. Doble ang saya ngayong araw. Chairman, hindi ba't si Li Yue lang ang anak niya? Siya, nasa ospital siya. Ano? Nasa ospital ang young miss? Sino ang gumawa? Kanina, may matandang nagkagulo. Pero naayos na ni He Xiao yun. Sa totoo lang, matagal nang may nawawalang anak na babae ang chairman. Ang pabangong whale fall ay hango sa amoy na ginawa niya noong bata pa siya. Pabango. Pakasilitang? Hindi. Imposible. Isa pa, tumawag mismo ang secretary ng chairman. May nakasagasa sa kanya. Nandito siya. Nakita niyo ba siya? Anak, dahil sa'yo talaga dumating ang chairman. Dati natatakot ako na hindi kayo magkatapat ng mayamang dalaga. Akala ko ba, napakahalaga sa'yo ng chairman. Ang pamilya nating Gu, magiging matagumpay na. Kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon. Oo nga pala, yung nanggugulo, nalinis na ba? Huwag mong dungisan ang paningin ng chairman. Hey, nalinis na matagal na. Nandoon. Halos mamatay sa bugbog. Siya. Chair. Hey, anong nangyari sa'yo? Manager He, ang galing talaga ng anak mo. Mabuti nga ang intensyon ko. Sinabihan ko siya. Ako pa ang sinaktan niya. Ang pamilya ninyo He, tapos na. Anong pinagsasabi mo? Sino ka ba? Yung mga sugat niya, ikaw ang gumawa? Tay, ito, yung lalaki. Pinoprotektahan yung babae. Ininsulto nila si Young Master Gu.
Ginawa ko lang lahat yon ayon sa utos mo. Hijengang, ang anak mo, talagang ang galing-galing. Hayop ka, gumawa ka ng malaking gulo. Tay, ako, anong ginawa ko? Mahi, baka naman... Dumating na ang 3 ministro. Naku, ito ang Hygiene Group. Departamento ng Personal, Departamento ng Administrasyon, ang pinuno ng Departamento ng Pananalapi. Ang mga ito, sila ang mga pinakamataas na tao sa industriya ng negosyo ng Daxia. Makipag-ugnayan ka lang sa isa sa kanila. Ayun na, magiging matagumpay ka na. Kuya, ang mga importanteng tao na ito, tiyak na para sa'yo sila pumunta. Talagang nagbibigay karangalan sa ating pamilya. Maligayang pagdating sa 3 kalihim. Ako si... Umalis ka. Tagapangulo. Ano? Siya. Siya pala ay tagapangulo. Tapos na. Lubos ng tapos. Tapos na. Tito, ikaw, pala ay ang tagapangulo. Ngayon, ipagkatiwala mo sa akin ang pag-asikaso. Panahon na para pag-usapan ng maayos. Hezeng, ang talagang napakagaling mong magturo ng anak, sinampal ako sa harap ng maraming tao. At naglakas loob ka pang mang-insulto. Hey, Zengang, ang lakas ng loob mo. Pinabayaan mo pang saktan ng anak mo ang chairman? Gusto mo bang mamatay? Hey! Hey! Ako! Hindi ko alam na siya pala ang chairman. Ako! Walang hiya kang anak. Paulit-ulit kitang pinipigilan. Ayaw mong makinig sa mga paalala. Lalo ka pang naging agresibo. Gusto mo bang galitin ako? Tay, anong nangyari sa'yo? Tay. Chairman, wala akong kaalam-alam. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Aalis na ako ngayon din. Hindi na kita muling makikita. Hindi na kita aabalahin. Ikaw? Karapat dapat bang patawarin? Ipinahayag ko, mula ngayon, ang pamilya He sa Jinghai ay ganap na maglalaho. Lahat ng ari-arian nito ay kumpiskahin ang lahat. Umalis ka na. Ayaw kong tanggapin ito, Tagapangulo. Hindi naman ako lubos na may kasalanan. Kasalanan nila lahat. Uching Chuan, hayop ka. Hindi ka ba ang nobyo ni Binibining Liyue? Paano mo hindi nakilala ang Tagapangulo? Sinira mo ang buhay ko. Ikaw. Nak, hinampas mo ang anak ko? Lalabanan kita. Ikaw ay, halimaw ka. Hinampas mo ang anak ko? Tumayo ka. Ako. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin ninyo sila palayo. Tao po. Tagapangulo. Kahabagan. Tagapangulo. Tagapangulo, nagkakamali ako. Pakiusap. Patawarin ninyo ako. Oo nga. May kasunduan ako sa pagpapakasal kay Liyue. Kayo ang magiging biyenan ko. Dahil na rin kay Liyue, bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Oo, hindi na namin kailangan ng dote. Pakiusap, maging mabait kayo. Huwag na. Litang, tulungan mo ako. Magsalita ka para sa akin. Sagipin mo ako. Oo nga, Litang. Hindi ba gusto mo ang kuya ko? Tulungan mo ang kuya ko? Pwede ba? Ngayon ka lang humingi ng tawad. Kanina paano mo ako trinato? Ang ganitong klaseng tao, hindi karapat-dapat sa iyong pagpapatawad. Anong karapatan mo? Isang ordinaryong researcher lang siya. Ako, bakit mo siya pinagtatanggol ng ganyan? Ako ang nobyo ni Liyue. Huwag kang magpakabal. Kahit si Miss Liyue mismo ang narito, hindi siya maglalakas loob na bastusin ng chairman. Ano ka ba? Anong karapatan? Ang karapatan ay, siya ang aking nawawalang anak na babae sa loob ng maraming taon. Ano? Hindi ba siya ay isang ulilang walang magulang? Paano naging anak ng chairman? Kung gayon, kung tunay na anak si Litang, siya ang tunay na dalaga. Ang aming pamilya Gu, ilan ba ang napalampas natin?
Anak? Meron ka nito. Anak. Tatay, sa wakas, nakita na kita. Tatay, paumanhin. Aalis na ako. Gusto ko ring palaging kasama si tatay. Pero hindi ko kayang panoorin nang walang magawa ang paglala ng karamdaman mo. Nangako sa akin si Lolo, kapag umalis ako, papagamutin ka niya. Kailangan gumaling ka agad. Tangtang, mahal na mahal kita. Paumanhin. Huli na ang pagdating ko. Pinagdaanan mo ang hirap sa loob ng maraming taon. Binabati kita, Chairman. Binibini, pakiusap, huwag mong sisihin ang Chairman. Sa mga nakaraang taon, patuloy kanyang hinanap. Chairman, nagkita na rin ang mag-ama. Isang malaking pagdiriwang ito. Tungkol naman sa inyo, ang lakas ng loob ninyong gastayin ang anak ko. Simula ngayon, alis kayo sa Jinghai. Anumang pakikipagtulungan sa hygiene group ay hindi tatanggapin. At ikaw, yung mga hampas kanina, babayaran ko ng doble. Bugbugin ng walang awang. Huwag naman! Gu Qingchuan. Dati, bulag lang talaga ako. Mula ngayon, lumayo ka sa akin, mandurugas. Tigil! Sinong may lakas ng loob na galawin siya? Yue, dumating ka na rin. Kung hindi ka pa dumating, baka napilay na ako rito. Oo nga, Yue. Tingnan mo, ngayon ang kasunduan mo. Ang daming tao ang dumating. Tapos nagkakagulo sila rito. Halatang hindi ka nire-respeto. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Ang lakas ng loob mo! Ang aking tao pa ang ginagalaw mo? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ka nagdala ng tao para magkagulo rito? Anong nangyari? Binaril mo ako? Yung sugat ko, hanggang ngayon masakit pa rin. Yue. Nagkamali ang tatay mo. Ang lakas ng loob mo! Hinampas mo ang lalaki ko. Ang lakas ng loob mo! Hinampas mo pa ang lalaki ko. Gusto ko lang makuha ang akin. Ang formula ng whale fall. Simulat sa pool, ako ang gumawa niyan. Katawa-tawa. Bingi ka ba o sadyang hindi nakakaintindi ng sinasabi ng tao? Ang formula na ito, kasama ko si Ching Chuan sa paggawa. Anong kinalaman mo? Tingnan mo itong babaeng walang ama't ina. Wala talagang pinag-aralan. Puro kalokohan lang ang alam. Nagnanakaw ng pinaghirapan ng iba. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang kumuha sa pinaghirapan ko. Matapang ka pa? Alam mo ba kung sino ako? Huwag kang magpakapusong. Bastos dito, bastos doon. Ano ba ang itinuro ko sa'yo noong bata ka pa? Nasaan ang pinag-aralan mo? Pinagalitan mo ako dahil sa kanya? Bakit? Siya naman ang nauna sa'yo. Sigurado ka bang ikaw ang gumawa ng formula ng whale fall? Siyempre ako. Baka naman siya. Ano ba ang alam niya sa pabango? Nakapag-perfume blending na ba siya? Isang probinsya na lang. Nagmamalaki pa rito. Mga tauhan, palayasin niyo ang gulo dito. Tao, ilabas niyo na tong gago. Bingi ba kayong lahat? Sabi ko, palayasin niyo tong babae. Subukan mong ulitin. Tatay, kayo. Anong nangyayari ngayon? Bakit niyo ako ginaganito? Binibini. Siya, ang tunay na anak na hinanap ng chairman sa loob ng 20 taon. At ikaw? Ayon sa alituntunin ng pamilya Lee, dapat mo siyang tawaging Binibini. Ano? Itay, siya ba yung tunay na anak ninyo? Ang ate ko? Tama. Simula ngayon, siya ang magiging binibini ng Lee Group. At ikaw. Dahil sa mga kalokohan at masasakit mong salita kanina, kailangan mong humingi ng tawad ngayon din. Tatay, nalilito po kayo?
Ganyang klasing tao? Mukhang dukha. Paano pong magiging anak ninyo yan? Mali po yan. Di ko ba makikilala ang sarili kong anak? Tingnan mong mabuti. Ito ang resulta ng DNA test. Nakita mo na ba? Nandito na ang resulta ng DNA test. Totoo nga. Buisit. Bumalik nga talaga siya. Ang lahat ng yaman ng pamilya Lee at ang pagmamahal ni Papa, hahatiin niya sa kalahati? Hindi. Hindi ko papayagan yan. Hindi ako sang-ayon. Papa, ako lang ang dapat mong anak. Mula nung bata ako, ikaw lang ang kasama ko. Hindi ko ibabahagi ang pagmamahal mo sa iba. Ate, hindi ko naman gustong agawin si Papa sa'yo. Gusto ko lang magkaroon ng pamilya. May karapatan ka bang magsalita dito? Karapat-dapat ka ba? Huwag kang magpakapal, masyado kitang pinalaki ng maluwag. Kaya naging ganito ka, isang mapang-api at walang respeto. Ngayon, humingi ka agad ng tawad sa kapatid mo. Kung hindi, ikukulong kita sa dilim. Kapag naintindihan mo na, saka ka lang lalabas. Paumanhin. Ngayon naman, tayo na. Tita! Sinira mo ang araw na magpapakasal sa akin si Ching Chuan. Dapat ka ring humingi ng tawad sa amin. Tatay, ngayon ang araw na magpapakasal sa akin si Ching Chuan. At ito rin ang grupo na pagbibigay sa kanya ng karangalan bilang direktor. Ang dalawang masayang pangyayaring ito ay ginulo niya ng husto. Hindi ba dapat siyang humingi ng tawad sa atin? Oo, tagapangulo. Ngayon, buong kumpanya ay nagpupuri sa akin. Ngayon, gusto ninyong parusahan ako? Baka mahirap paniwalaan ng marami. Magdudulot ito ng kaguluhan sa loob. Lijue, alam mo ba ang manugang na ito na pinili mo? Ano ang ginawa niya sa akin? Ininsulto niya ako sa harap ng maraming tao. At kahit naisip niyang ininsulto ang kapatid mong babae sa harap ng marami. Sa tingin mo, ang taong ganito papapasukin ko ba siya sa pintuan ng pamilya Lee? Tatay, hindi naman siya ang buong may kasalanan. Hindi niya alam ang inyong pagkatao. Kung alam lang niya ng mas maaga. Kayo ang tagapangulo ng Lee Group. Paano siya makikipag-away sa inyo? Oo, tagapangulo. Kung alam ko lang, kayo ang ama ni Yue Yue. Siguradong ituturing ko kayong parang Diyos. Paano ako magkakalakas ng loob na gawin ito sa inyo? At hindi rin ako maglalakas ng loob sa inyo na magpakita ng kahit kaunting kawalang galang. Tangtang ay naku, ito ay isang maliit na pagkakamali lamang. Huwag ninyong isipin ang mga pagkakamali ng maliit na tao. Hayaan na, hayaan na. Mabuti. Napakaganda nga. Ang mga ang kapal ng mukha ninyo makapal na parang pader ng lungsod. Sa ngayon, wala pa rin kayong kahit katiting na pagsisisi. Mukhang masyado akong naging mabait sa inyo. Mga tauhan, ilabas ninyo silang lahat. Huwag kayong lalapit. Tatay, ano ang gagawin ninyo? Lijue, kung ipipilit mo pa ring makasama si Gu Qingchuan mula ngayon, ako si Li Jing ay wala ng anak na babae na tulad mo. Para kay Litang, puputulin mo ang relasyon natin? Tatay, masyado naman kayong naging masyado. Lijue, hindi mo nakikita ang buong larawan ng pangyayari, pinapanigan mo lang siya ng walang basehan, mababa ang ugali ng taong ito. Hindi siya ang tamang tao para sa iyo. Makinig ka. Sa susunod, ang tatay mo ay maghahanap para sa iyo ng isang mabuting tao na kapantay mo. Hindi. Si Ching Chuan lang ang gusto ko. Bibigyan kita ng tatay ng huling pagkakataon para pumili. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka pa rin lalapit, ako si Li Jing at ikaw na si Li Yue ay tuluyan ng maghihiwalay. Ikaw, Li Yue, mula ngayon ay walang kinalaman sa Lee Group. Hindi ka na rin ang babaeng may-ari ng pamilya Lee. Palaging tumutupad sa kanyang salita ang chairman. Ngayon, mukhang wala ng pag-asa para magbago ang isip niya. Li Yue, kailangan mong maniwala sa akin. Mahal na mahal talaga kita. Hindi mangyayari yon. Galit lang si Papa ngayon. Simula noong bata pa ako ang pinakamamahal niya. Hindi niya talaga ako pababayaan. Ito ang pinili mo. Li Yue, mula ngayon, wala ng relasyon bilang ama at anak sa pagitan natin. Secretary Bai,
Gumawa ka agad ng pahayag, si Liyue at ang Lee Group ay walang koneksyon sa isa't isa. Lahat ng nasa loob ng grupo, pati na ang mga kasosyo, agad na itigil ang mga kontrata. Lahat ng responsibilidad at kapangyarihan sa ilalim ng pangalan ni Liyue, simula ngayon, ay ipapasa kay G. Litang. Chairman, hindi ba masyadong mabigat ang parusang ito? Tama po, Chairman. Si Lee Yue ay nag-ambag naman sa grupo ng malaking serbisyo. Sige, hindi na kailangang magsalita pa. Secretary Bai, gawin mo ang sinabi ko. Tatay, seryoso ka bang puputulin ang relasyon natin? Palalayasin mo ako sa grupo? Liyue, ang landas na ito, ikaw ang pumili nito, walang pumilit sa iyo. Tatay, hindi kaya masyadong. Ang bawat isa, dapat harapin ang kahihinatnan ng sariling pinili. Secretary Bai, bumalik ka sa grupo at sulatin ang liability statement. Opo. Liyue, sana sa hinaharap, hindi ka magsisisi. Wala na. Kahit si Yue, hindi na ako maililigtas. Wala na. Wala na talaga. Wala na. Para sa tunay niyang anak na babae, kaya pa ng chairman na talikuran ang pinakamamahal niyang ampon. Mukhang magkakaroon ng malaking pagbabago sa grupo. Hindi ako sang-ayon. Hindi rin sasang-ayon si Lolo. Kahit dumating ang lolo mo, wala ring magagawa. Ganun ba? Talaga? Hindi ba si Matandang Lipo ang pangulo ng pambansang samahan ng pabango? O nga, siya ang haligi ng industriya ng pabango sa Tsina. Isang salita lang niya, buhay o patay na ang isang brand. Lolo, nakarating na rin po kayo. Gusto akong i-disown ni Papa at paalisin sa kumpanya. Huwag kang mag-alala. Nandito ang lolo mo. Walang makakapinsala sa'yo. Si Lee Yu ay mahalaga at napakahusay na empleyado ng kumpanya. Kung paalisin mo siya, ang mga hawak niyang trabaho at ang proyektong Whale Fall, sino ang sasagot? Pwede siya. Siya mismo ang gumawa ng Whale Fall. Ang batang ito. Pa. Si Litang, anak ko kay Wenshu. Nahanap ko na siya. Kalokohan. Ilang taon na ang nakalipas hanggang ngayon. Iniisip mo pa rin ang anak ng babaeng iyon? Ano ba ang iniinom mo mula sa kanya? Pinaaalam ko ngayon. Ang tanging tagapagmana ng pamilya Lee ay si Lee Yue lamang. Ang batang biglang sumulpot na ito. Ang pamilya Lee, hindi siya kinikilala. Litang, narinig mo yon? Kahit kilalanin ka ni Papa, ano naman yon? Ang samahan naming mag-ama sa loob ng mahigit 10 taon, hinding-hindi mo kayang pantayan. Lolo, ngayon si Ching Chuan ay magpapakasal sa akin. Sakto ang dating ninyo. Kailangan namin ng suporta at saksi ninyo. Si Lolo Lee, matagal ko nang naririnig ang pangalan ninyo. Ngayon ko lang kayo nakita ng personal. Napakaswerte ko talaga. ang panlasa ni Yuyu ay talagang maganda. Talagang guwapo at matino. Ang kasal ninyong dalawa, payag na ako. May lolo na sumusuporta sa atin, edi hindi na tayo kailangang matakot sa chairman? Tama, si Lolo Lee ang tatay ng presidente. Natural lang na masusunod siya ng anak niya. Natural lang yon. Hindi ako sang-ayon. Jing, wala na bang saysay ang sinasabi ko ngayon? Tay, huwag ninyong kalimutan, ako na ngayon ang namumuno sa grupo. Nakaretiro na kayo. Jing, gusto mo talagang makipag-away sa akin? Tatay, hindi mo pa naunawaan ang sitwasyon. Ito si Guching Chuan, puro kasinungalingan, si Liwei naman. At muli, tinutulungan mo siya ng walang pag-iisip. Ito ang Jingluo. Talagang ginawa ni Litang ng personal ang Jingluo. Imposible. Ang Jingluo, personal kong natikman. Ang top notes, nasa -5 grado, condensation extraction. Ang base notes, ito ay white chrysanthemum at iris, ang tuloy-tuloy na mga sangkap. Kapag maliit ang pagkakamali, maaaring humantong sa malaking pagkakamali. Ang komplikadong prosesong ito, kung walang pangmatagalang pagkakalantad sa mga dekalidad na sangkap, imposiblang matapos sa mga taong ito. Tanging si Yue ang may karapatan. Oo, Lolo. Ang mga raw materials ng Jingluo. Lahat ay pinaghirapan ni Ching Chuan na mahanap. Tungkol sa proporsyon ng mga pampalasa at ang proseso ng pagbuo, iyon ay aking ginawa ng buong buo. Isang maliit na assistant. Paano niya ako mapapantayan? Oo, Ginoong Lee. Ang recipe na ito ay akin at ni Yue. Natapos lamang sa pamamagitan ng pagpupuyat.
Ninakaw ng walang kwentang ito ang kredito. Mangyaring tulungan mo kami. Si, Tatay, ang salita ay walang patunay. Ito ang Jingluo. Sino talaga ang gumawa nito? Subukan nating magpaligsahan. Sino ang makakagawa nito? Kung gayon, sino iyon? Sige, paligsahan na. Tagapangulo, pakiusap, subukan ninyo ang pabangong ito. Mukhang, ito mismo ang amoy na laging hinahanap ninyo. Ang pagka-layer nito, ang tagal ng amoy nito. Ang taong nag-extract ng pabangong ito. Talagang isang henyong perfumer na bihira sa 100 taon. Saan mo ito nakuha? Ito ay mula sa Hygiene Group, sangay ng Yonho. Inihandang entryya para sa paligsahan. Isang maliit na sangay sa lungsod. Kayang gumawa ng ganoong kamanghamanghang gawa. Paano ito posible? Ngayon, ang alyansa ng pabango ng 7 bansa. Lahat ay naghahanap ng tunay na reyna ng pabango. Kung tayo ang mauna, mahanap ang perfumer na ito. Talagang makakatulong sa inyo upang matatag na maupo sa trono ng unang konsehal ng alyansa. Ihanda ang pribadong eroplano. Umalis ka agad. Pumunta sa lungsod ng Yunho. Oo. Ang paligsahang ito ay pinangungunahan ng dating grupo Matandang Ginoong Li at ng kasalukuyang grupo, si Ginoong Li Jing, ang tagapangulo, ang magsisilbi. Dumating na ang tagapangulo ng alyansa ng pabango ng 7 bansa. Li Jing. Siya pala. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Chairman Wen, ang karangalan ng inyong pagdating. Talagang napakalaking karangalan. Kayo po ang chairman ng Seven Nations Alliance. Paano kayo napadpad sa aming maliit na lugar? Narito kami para sa whale fall. Sino po ang lumikha ng pabangong ito? Ako po. Chairman, ako po ang gumawa ng pabangong ito. Chairman, hindi ganoon ang katotohanan. Tamang-tama po ang inyong pagdating, may isang paligsahan kaming ginaganap. Upang matukoy ang tunay na may akda ng pabango, hindi ko alam kung maaari namin kayong anyayahan na maging pangatlong hurado. Sa aming paligsahan, Pa, ano ba ang ginagawa mo? Kung makukuha ko ang pagkilala ng chairman. Para sa ating pamilya, ito ay isang malaking karangalan. hindi sa iyo. Huwag mong pilitin. Walang saysay ang pagpipilit. Magsisimula na ang paligsahan. Kayong dalawa. Sina? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ang Jingluo ay hindi naman talaga ginawa ni Yue Yue. Kung matatalo siya, ang pamilya nating Gu ay wawasak na. Buti na lang at handa ako. Ang formula ng pabango na isinumite sa headquarters para sa pagrehistro at ang proseso ng paggawa, kabisado ko na yan, ng paurong. Anong ibig mong sabihin? Anong meron? May batas ba sa paligsahan na bawal ang mang-agaw? Kailangan mong iwasan ang pagmumukhang may kinikilingan. Litang, mas mabuting umatras ka na sa paligsahan. Simula pagkabata, mga dalubhasa na ang nagturo sa akin. Anong uri ng pambihirang pabango ang hindi ko pa nakikita? Ikaw na isang maliit na assistant lang, paano ka mananalo sa akin? Ang pansamantalang swerte, hindi ka nito matutulungan habang buhay. Tama si Papa. Kung sa iyo talaga yan, hindi ito maaagaw ng iba. Kung hindi sa iyo, hindi mo ito mapipilit.
Anong nangyari kay chairman ngayon? Bakit siya ganun kainteresado sa babaeng yun? Sino ba talaga ang batang ito? Bakit parang ang pamilyar niya sa akin? Kakaiba. Si Chairman Wen na ito, parang nakita ko na siya dati. Imposible. Ang kilos niya, paano naging ganun ka-smooth? Parang talagang sanay na sanay siya sa mga pampalasang ito. Litang, kung hindi mo alam, huwag kang magpanggap. Kung ganyan ka lang maghahalo ng basta-basta, sa huli, ang magagawa mo ay nakakasuya at kakaibang amoy lang. Huwag kang mag-alala. Mali ang hakbang mo sa pagkuha ng katas kanina. Anong pinagsasabi mo? Paano ako magkakamali? Hindi. Bakit may naamoy akong hindi dapat naroon na amoy? Tama siya. Mali nga ang hakbang ko kanina. Kaya ba, hindi swerte ang kanyang paggawa ng pabango. Talagang may pambihirang galing siya sa pag-aayos ng amoy. Yue, anong nangyari sa'yo? Ito, mauubos na ang oras. Bilisan mo. Oo nga. Imposible! Hindi ako maaaring matalo sa kanya. Kailangan kong patunayan kay Papa at Lolo na ako ang pinakamagaling. Alam niya talaga ang buong proseso ng paggawa ko. Dahil kaya sa proposal. Walang saysay ang pagpapatuloy ng paligsahang ito. Tapos na akong maghanda. Tapos na rin ako. Tama. Ito nga ang amoy. Malalim, masarap sa ilong. May halong dagat. At ang presko ng bulaklak, yue. Hindi ka nagpahiya sa lolo mo. Tolo, sabi ko na nga ba, ang whale fall ay bunga ng aking pagsisikap. Kahit sino ang mag-angkin nito, ay pangarap lang. Mabuti. Tama. Parang amoy ng whale fall ito. Hindi pa naaamoy ang pabango ni Tangtang. Maghintay muna tayo. Kumpleto ang istruktura ng amoy, natural ang paglipat, malinaw ang antas, sangay ng Yunho. Talagang may mga natatago ritong magagaling. Salamat sa papuri, Chairman. Chairman, ito ang aking gawa. May oras ka pang sumuko. Hintayin mo ang paglitaw. Anong kakaibang masangsang na amoy? Ingat, diretso kang palalayasin ng guwardiya. Kalokohan. Hindi talaga ito amoy ng whale fall. Litang, anong masasabi mo ngayon? Isa kang mandaraya na nagnakaw ng resipe ng iba. Mandaraya? Ang taong puno ng kasinungalingan. Paano siya karapat-dapat magtrabaho sa ating kumpanya? Tama. Sino pa ang magiging katrabaho niya? Nakakatakot talaga. Guards! Itong batang walang alam sa mundo. Palayasin ninyo. Tigil! Sino ang maglakas loob humawak sa kanya? Tagapangulo, ano po ang ibig sabihin nito? Presidente Lee, bilang presidente ng Samahan ng Pabango, nagpapadala ka rin sa iyong damdamin? Ang amoy na ito ay talagang hindi jingluo, ngunit mas komplikado at masaganang antas nito. Ang kahirapan ng paghahalo ay higit pa sa jingluo. Tangtang, ikaw ba ay nagdagdag dito ng kaunti pang puting daisy? Tatay, ang jingluo ay itinuro sa akin ni nanay na gawin. Talagang, palagi akong sumusunod sa orihinal na resipe. Pero sabi ni nanay, gusto mo ang puting daisy. Lihim niyang inayos ang proporsyon. Ako rin. Mabuting bata. Ikaw talaga ang mabuting anak ng iyong tatay. Dahan-dahang lasapin. Talagang mas may dating. Tagapangulo. Tatay,
Kung gayon, ang round na ito ng paligsahan, ay hindi ba si Tangtang ang nanalo? Hindi ako sang-ayon. Malinaw ang mga patakaran ay ang perpektong pagkopya ng Jingluo. Kahit gaano kaganda ang kanyang ginawa, labag pa rin ito sa patakaran. Oo, tagapangulo, ang mga patakaran ng kumpanya ay malinaw na nakasulat. Kung ganoon kayo, baka mahirapan kayong kumbinsihin ang lahat. Siya. Kung gayon, ang round na ito ng paligsahan ay ituturing na nanalo si Gieneng, Liuwe. Ang ganda, Yue. Nanalo tayo. Siyempre, ang posisyon bilang honorary director at ang 200 million pesos na premyo, lahat ay sa iyo na. Tangtang. Manalo o matalo, ikaw pa rin ang pinakamamahal na anak ng iyong tatay. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ay para humalal ng reyna ng pabango. Kitang-kita naman ang kakayahan ni Miss Li Yue. Talagang nakakagulat din si Miss Li Tang. Ngayon, iminumungkahi ko ang isang patas na laban. Ang mananalo ay itatampok bilang reyna ng pabango. Ang 7 bansa na direktor ay susunod sa kanyang utos. Ang ibig sabihin ng chairman ay sa pagitan nitong 2 babae ang pagpili ng reyna ng pabango. Hindi ko alam kung kayong dalawa ay gusto bang sumali. Ang reyna ng pabango, yon ang kapangyarihang mamuno sa industriya. Isang pinakamataas na karangalan na napakadakila ang estado. Tatay, ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ay makita kayo ni nanay. Ang paligsahang ito, maaari naman akong hindi sumali. Takot ka lang, di ba? Pumapayag ako. Kung mananalo ka sa laban na ito, pahihintulutan kitang makita ang iyong ina. Ang mga patakaran ng round na ito ay ang mga sumusunod. Walang takdang tema. Ang tanging kailangan ay gamitin ang bango upang mabihag ang pandama ng lahat. Ang mananalo ay pagpapasyahan ng bawat naririto sa pamamagitan ng boto. Ang ganap na kontrol sa bango, ang talagang eksaktong alam ko. Wow, parang eksaktong para kay Miss Li Yue ang patakarang ito. Oo nga, nakapag-training siya sa pinaka-profesional. Ang kanyang kontrol sa amoy ay walang kapantay. Hemp. Pero kung ikukumpara kay Li Tang, mukhang hindi maganda ang kalalabasan. Si Li Tang hindi man lang nakagawa ng profesional na paggawa ng pabango. Talagang hindi siya kaya. Ang tanging limitasyon sa round na ito ay ang paggamit lamang ng mga prutas na ito bilang sangkap. Sa loob ng kalahating oras, dapat makagawa ng pabangong nakakabighani. Ano? Gumawa ng pabango mula sa prutas at gulay. Paano nangyari yun? Ito'y talagang paghihirap sa tao. Kahit ang pinakamahusay na perfumer sa kasaysayan ay hindi siguradong makakagawa. Tama. Ang normal na proseso ng paggawa ng pabango ay nangangailangan ng 3 oras para maghalo ang mga amoy. Mahirap abutin sa loob ng kalahating oras. Ganito ang patakaran. Magsimula na tayo. Kaya mo yan. Hindi ko inaasahang mabilis niyang natukoy ang direksyon, ang sariwa ng lemon, ang matapang na amoy ng rosemary, at ang matamis na lasa ng pipino. Sakto ang kombinasyon. Talagang karapat-dapat sa panganay na pinalaki ng aming pamilya. Walang duda sa kanyang kakayahan. Sinusubukan niya ang cold reflux extraction method. Sa buong bansa, ang mga bihasa sa teknik na ito ay malamang hindi lalampas sa 10. Hindi ko inakala, si Miss Li Yu, sa murang edad, ay napakatalino pala. Tingnan mo, sabi ko sa'yo, walang problema si Yue. Titang, petse ang pinili mo? Talagang baguhan ka. Tinatawag itong invisible killer sa mundo ng pabango. Ang dominante at maladamong amoy nito. Hindi basta-basta mapapaganda. Baka sakali, o baka naman, ay magawa kong gawing kahanga-hanga ang isang basura. Ang galing. Tingnan mo ang kanyang cold extraction technique. Napakagaling na niya. Kung magpapatuloy siya, walang hangganan ang kanyang kinabukasan. Talagang bihira. Sayang lang, kulang sa precision ang kanyang paghawak. Ang amoy na nailabas sa ganitong paraan ay hindi pa sapat ang kalinisan. Tangtang, anong nangyayari? Bakit siya huminto? Ano pa bang dahilan? Wala na tayong magagawa. Sa ganyang kalaking problema. Maaaring ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na makakita nito, di ba? Kung hindi mo kaya, bumaba ka na. Huwag mong sayangin ang oras nating lahat. Li Tang, naniniwala kami sa'yo. Kaya mo yan, Tangtang. Sakto sa oras.
Nagpapanggap. Ang teknik na ito. Ito ba ang bilang Joshuan? Ang pamamaraang ito ng maramihang pagkuha gamit ang pagkakaiba ng oras ay nawala na noong katapusan ng ika-19 na siglo. Paano niya nalaman yon? Imposible yan. 70 taon ko itong pinag-aralan at hindi ko pa rin ito lubusang naunawaan. Ang batang babaeng ito ay nakabisado ang pangunahing punto nito. Ang bango. Ang bango. Naaamoy ko pa to kahit malayo ako. Paano na lang kung matapos niya to? Jue, okay ka lang ba? Okay lang. Okay lang. Hindi pwede. Kailangan kong gamitin ang parehong paraan para matalo ko siya. Bakit niya biglang iniwan yung sanay na siyang teknik? Naku, hindi pa niya gamay yung teknik na to. Kung pipilitin niyang gayahin, magkakaproblema yan. Paano nangyari? Nabigo ako. Tapos na ang oras. Pakilapag ng 2.5 ang kanilang gawa sa harap ng mga hurado. Liu ano ba naman yan? Bakit mo pinalitan ang paraan ng paggawa ng pabango sa gitna? Magulo ang simula ng pabangong ito, at kalat ang huli. Totoo. Sa ganitong kalidad, hindi ito maaaring maging reyna ng pabango. Lolo, amuyin mo ng mabuti. Hindi ako matatalo. Yue, huwag magmadali. Napakahirap ng hamon na ito. Ang gawa niya ay hindi naman siguro mas magaling sa'yo. Hindi. Kaya niya talaga akong talunin. Liu anong ginagawa mo? Ang bango. Diyos ko! Ang lakas talaga ng amoy. Galing yan sa nabasag na bote. Ang amoy na yan ang galing. Nagdesisyon ako na mag-alok ng 300 milyon para bilhin ang pabangong ito. 300 milyon? Ano ka ba? Masyado yung mura para sa'yo. Ako, 500 milyon ang alok ko. Kami, 10 milyon. Chairman, ang amoy na ito ay karapat-dapat sa titulong reyna ng pabango. Papa. Mama. Tayo? Ay, natalo. Natalo nga ako. Ipinahayag ko. Litang ang susunod na reyna ng pabango. Hindi ko sinayang ang inyong pag-asa. Mabuting bata. Ikaw ang pinakamalaking ipinagmamalaki ng iyong ama. Tungkol naman sa inyong pamilyang Gu, nawalan na kayo ng lahat ng suporta. Simula ngayon, agad-agad na palayasin sa Jinghai. Wag? Lahat ng kumpanyang may pakikipagtulungan sa Haijing, hindi kayo maaaring tanggapin. Aray, Dahil sa kilos ni Liu na sadyang nanakit ng iba. Hindi siya angkop na manatili sa headquarters. Minumungkahi ko na simula ngayon. Siya ay ilipat sa Southwest Branch para magsanay. Wala po ba kayong tutol? Gawin mo na lang ang sinabi mo. Tang-tang. Ang galing mo talaga. Mula ngayon, palagi na akong nasa tabi mo. Tayong magkakapamilya ay magkasama habang buhay. Chairman, Alam ko. Ako ang iyong ina.
Sa wakas, nakabalik ka na. Paumanhin. Pinaghintay kita ng napakatagal. Tayong magkakapamilya ay hindi na muling maghihiwalay.